Nakakita ka na ba ng bulaklak ng halamang ito? O kaya naman, meron ka ng ganitong uri ng halaman sa iyong bahay? Naging trending ang halaman na ito sa social media dahil sa napakagandang bulaklak nito at itinuring na pinakamahal na bulaklak sa buong mundo na hindi mababayaran o priceless kapag iyong nasaksihan ang pamumukadkad nito. Ngunit ano pa nga ba ang mga katotohanan ang dapat nating malaman tungkol sa Queen of the Night? Ano ang benepisyo ng pagkakaroon ng ganitong uri ng halaman sa bahay? At paano ba ang tamang pag-aalaga at pagpaparami sa halamang Queen of the Night? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa halamang ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang scientific name ng halamang ito ay Epiphyllum oxypetalum o mas kilala sa tawag na Queen of the Night, kadopol plant o arwaka. Ito ay isang halaman na kabilang sa species ng mga cactus. Ang mga dahon nito ay malalapad na flat at matubig. Narito ang mga kaalaman at benepisyo na baka hindi mo pa alam tungkol sa halamang arwaka. Nagtataglay ito ng pambihirang bulaklak. Isa sa pinakahinahangaan sa halamang ito ay ang napakaganda nitong mga bulaklak na nakakahalintulad din sa bulaklak ng dragon fruit. Ito ay hindi nakapagtataka dahil sa ang dragon fruit at arwaka plant ay parehong species ng cactus. Kulay puti ang pinakakilalang kulay ng bulaklak nito. Ngunit mayroon din itong kulay pulang variety. Tinatawag na madrama ang pamumukadkad ng Queen of the Night dahil sa namumulaklak lamang ito isang beses kada taon at tumatagal lamang ito ng buong magdamag. Ito ay maituturing na extraordinary na performance para sa isang halaman dahil ibinubuhos nito ang lahat niyang reproductive energy sa napakaikling panahon. Ang mga bulaklak nito ay malaki at naglalabas ng mabangong amoy na parang isang buwan sa kanyang kabilugan. Isang pambihirang pagkakataon ang makasaksi ng pamumukadkad ng bulaklak ng halamang ito dahil bihira ito at mabilis lamang itong malanta. Itinuturing na lucky plant. Ang pamumulaklak ng halamang ito ay itinuturing na swerte. Sa bansang India, ang panonood sa pamumukadkad ng bulaklak nito ay itinuturing na isang sagradong karanasan kung saan sinasabi na ito ay nagdadala ng swerte at kasaganaan sa sambahayan na pinalad na makakita ng pamumukadkad nito. Sinasabing ang bawat kahilingan ay matutupad kapag humiling dito sa panahon ng pinaka-peak ng pamumukadkad ng bulaklak nito. Tinatawag din ang bulaklak nito na flower from the moon. Ang mga bulaklak nito ay hindi pwedeng ibenta dahil sa oras na pinutol mo ito sa sanga ay unti-unti itong malalanta. Ang tanging magagawa mo lamang ay pagmasdan at namnamin ang pamumukadkad nito. Ito ay ginagamit na halamang gamot. Ang arwaka plant ay maaaring gamitin bilang halamang gamot. Sa ibang mga bansa katulad ng India, Malaysia at Vietnam, ang halamang ito ay ginagamit bilang traditional na halamang gamot sa urinary tract infection, rheumatism, at pangpahupa ng pananakit na nararanasan. Maaaring gamitin ang mga bulaklak nito at mga dahon nito bilang sangkap na halamang gamot. Madaling alagaan. Ang halamang ito ay isang epiphyte o halaman na maaaring mabuhay na nakakapit lamang sa iba pang mga halaman. Kaya naman mainam kung itatanim ito sa tabi ng isang punong kahoy o kaya naman maaari mo itong gawa ng gapangan o trilles. Ito ay nangangailangan ng maliwanag ngunit hindi direktang nasisikatan ng araw. Kaya mainam kung ilalagay ito sa harap ng bahay na katabi ng isang punong kahoy. At dahil sa ang halamang ito ay isang cactus, hindi ito nangangailangan ng madalas na pagdidilig ng tubig dahil sa may kakayahan itong mag-imbak ng tubig sa mga dahon nito. Maaari mo lamang itong dinigan kapag tuyo na ang lupa nito o kaya isang beses kada 2 linggo.
Madaling paramihin. Ang Queen of the Night ay madali lang din paramihin. Mga buto at pinutol na sanga o dahon ang pinakamadaling paraan upang ito ay paramihin. Pinuputo lang ang dahon nito nang hindi bababa sa 6 na pulgada. Inilalagay muna ito sa isang madilim na lugar sa loob ng 2 hanggang 3 araw bago ito itanim sa akmang lupa para sa mga cactus o lupang mabilis matuyo. Hindi kinakailangan na itanim ito sa malaking paso dahil sa ang halamang ito ay hindi masyado nangangailangan ng lupa dahil sa nag-uugat ito sa mga katabi nitong kahoy o bato upang mabuhay at magpayabong. Ang Queen of the Night o Arauca plant ay isa sa napakagandang isama sa iyong koleksyon, lalo na kung ikaw ay mahilig sa mga namumulaklak na halaman, ngunit walang gaanong oras para sa pag-aalaga ng halaman. Meron ka na ba ng halamang ito, kaorban? O kaya naman, nakakita ka na ba ng bulaklak nito? At ano ang masasabi mo sa mga kaalaman na nabanggit namin sa video na ito? Kung mayroon kang opinion o suggestion ukol dito, ay mag-iwan lamang ng komento sa comment section at babasahin namin ito. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Sana ay may natutunan ka sa video na ito. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.